These people came, oh! Ha? These people came. We're about to pray. What are you trying to do to us? Kingdom citizens, we ask you to pray for us. We are being oppressed right now. Kingdom citizens, please pray for us. I-share niyo po yung video ko. Nag-search ba kayo bago kayo pumunta dito? Nanalangin ba kayo sa Ama kung tama yung ginagawa ninyo? Ipagpipilitan nila mga kapatid na pumasok dito. Kahit wala dito yung subject. Inaani ka-oppressive ang government karon. I-atras nila yung truck para buksan ang gate. Pipilitin nilang buksan ang gate. Isang batalyong naka-full battle gear. Ganito ang eksena sa labas ng KOJC compound at 10 ng Hunyo, alas 3 ng madaling araw. Mga armadong operatiba ng PNP SAF at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang lumusob sa compound ng The Kingdom of Jesus Christ habang naghahanda ang KOJC missionaries para sa kanilang morning devotional. We're about to pray. We're about to pray 4 a.m. And these people came. These people came, oh! Ha? These people came. We're about to pray. What are you trying to do to us? What are you trying to do to us? We're harmful people. Harmless kami, harmless. Pwede ba mag-gawa ng kanta? Ampula. Kingdom citizens, we ask you to pray for us. We are being oppressed right now. Kingdom citizens, please pray for us. I-share niyo po yung video ko. We are a peaceful people. We are a peaceful people. And this is what you do to us in the middle of the morning, ha? Ano yung buhaton sa mukha? Nag-search ba kayo bago kayo pumunta dito? Nanalangin ba kayo sa Ama kung tama yung ginagawa ninyo? Meron nung kaya kayong Diyos? Sana nagdasal muna kayo. Sana nagdasal muna kayo. Sana nag-search muna kayo. Asa to nakita na nila tawagan ang kanya. Ipagpipilitan nila mga kapatid na pumasok dito. Kahit wala dito yung subject. Inaani ka-oppressive ang government karon. I-atras nila yung truck para buksan ang gate. Pipilitin nilang buksan ang gate. Tagam. Here we are in the best days of our lives. Ay na naman din sila dira eh. Patong... okay. May problema. Sige. Everyone is free. Enjoy. Ay, nako. Ukban ninyo tanan. Peaceful kayo midri. Taga CIDG lang ni sila, no? Si IDG, oh. Sige, go. Ukban ninyo. Punta tayo sa... Maliban sa KOJC headquarters sa tabi ng Davao International Airport na sinubukang kubkubin ng mga armadong otoridad, ay isinabay din nilang lusubin ang Prayer Mountain sa Tamayo, ang Glory Mountain sa Purok 6, ang Q Sands Baptismal Resort sa Island Garden City of Samal,
at ang Kitbog Compound sa Malungon, Sarangani Province. Hinalughog ng mga armadong otoridad ang mga nabanggit na KOJC properties nang walang search warrant. Wala silang search warrant, arrest warrant lang. Paglulusob ang nangyari, hindi po yan service of warrant of arrest. Dahil ang service of warrant of arrest, hindi po kinakailangan na magkaroon ng full-scale invasion. Ang yan pong ginawa nila, full-scale invasion po yan sa mga pag-aari ng kingdom. No? So hindi po ganyan ang pag-serve ng warrant of arrest. No? Dapat alam mo kung nasan yung tao. Hindi mo dapat hinahanap na ganito na pati yung mga nakasarado, pilit mong binubuksan at sinisira ang gate. Naku, talagang in my mind po, 34 years of practice, talagang shock na shock po ko dito sa mga nakikita kong mga imahe nito. Hindi po ganito ang pag-serve ng warrant of arrest. Only in the Philippines, only in the diktadura regime of Marcos Jr. Ayon kay KOJC Minister Brother Carlo Catiil, pinayagan ng The Kingdom of Jesus Christ na halughugin ng otoridad ang mga lugar na nais nilang puntahan. Hindi po kami masusamang tao. Hindi po kami yung mga gusto ng kaguluhan. Ayaw namin ng kaguluhan. Kung kayo, mga basag dyan, bangag dyan sa gobyerno, puro ang mga utak nyo pro kaguluhan. Ayaw po namin kasi yan po ang turo ni Pastor Kibuloy sa amin. Mahinahon po kami. We wanted na i-lay down nila ano ba ang gusto yung i-search. Iginiit ni Brother Catiil na hindi naman kailangang sirain ng mga lumusob na otoridad ang mga pag-aari ng KOJC. Itong property ng Kingdom of Jesus Christ, sir. Sakripisyo po ito ng mga full-time miracle workers, Kingdom Miracle members. Ni Singkong Duli, wala po silang contribution dyan. Tapos sisirain nila ng ganyan. Garapalan sa basusan, this is really overkill. Padalhan mo, sir, ng mga operatiba special mission. Ang harap sa inyo mga kababaihan, mga kabataan, mga Bible school students, mga matanda, sir, na inaruga dito sa loob. Walang kalaban-laban, tututukan mo ng mga baril na ganyan. Aapakan mo ng combat shoes mo, hihilahin mo, ibalandra mo, ibalibag mo. Sir, that is really barbaric action. At ano nga ba aniya ang tungkulin ng mga otoridad? Hindi ba't ang maglingkod at magprotekta? Kanino po kayo naninilbihan? Ay ilan lang? And then you will just tell us, sumusunod lang kami ng utos. Wala ba kayong puso? Hindi ba nyo nakita? We are unarmed. Sa Glory Mountain nga, winasak pa ng mga armadong otoridad ang gate. Pilit silang pumasok sa kabila ng ginawang pagpigil sa kanila ng KOJC missionaries. Sa katunayan, 2 misyonaryo ng kabilang Sablaan tribe ang pinusasan at sinipa pa ng mga otoridad dahil sa dala nilang itak na gamit sa pagsasaka. Wala ring ipinakitang search warrant ang mga lumusob na otoridad sa nabanggit na lugar. Sabi ni Attorney Harry Roque, isang malinaw at lantarang paglabag sa karapatang pantao ng mga taga-KOJC ang ginawang paglusob sa mga ari-arian ng simbahan. Hindi ko po nakikita na gagawin nila ito sa isang simbahang Katolika, no? Na tinatrato nila na parang kuta ng mga terorista, no? Diyan sa dami ng pulis na magsisilbi ng warrant of arrest, no? Hindi na po overkill yan. Paglabag na po yan sa saligang batas, no? At illegal na po yan. Hindi lang po overkill yan talaga. Dahil ang service of warrant of arrest, pag nakita mo lang yung tao. Iginiit ni Attorney Roque na hindi sapat na may hawak na arrest warrant ang mga otoridad pagkatapos ay gagamitin nilang dahilan para mag-search o maghalughog. Sa katunayan, dapat nga ay nakasaad pa niya ang mga tiyak o partikular na lugar na hahalughugin kasama ng mga bagay na nais nilang kunin. Hindi nga raw po pwede na basta na lang papasok ang mga otoridad sa isang lugar at mag-fishing expedition. Punto pa ni Attorney Roque, malinaw na paglabag sa Bill of Rights ang ginawa ng mga armadong otoridad sa mga ari-arian ng KOJC. Ang Bill of Rights ay ang koleksyon ng mga karapatan ng mga individual na ipinapahayag at pinoprotektahan ng isang bansa o jurisdiksyon. Abay, parang naghahanap sila ng mga kontrabando doon mismo sa kingdom. At nakakalimutan nila na yun nga po, ito yung sanctuary. So, hindi po talaga lantaran na binabastos ang mga lugar ng ating pagsamba. Ipinunto ni Attorney Roque na ang lahat ng panggigipit na ito sa The Kingdom of Jesus Christ ay dahil sa patuloy na paninindigan ni Pastor Polo C. Kibuloy at ng SMNI sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Pag uwi ko naman po sa susunod na araw naman po, ako'y uuwi na, ako'y tutulong din po. No? Dahil hindi po pwede na babaliwalain na lang natin itong pangyayaring to. Ito po talaga ay napakatinding paglabag talaga sa ating saligang batas na hindi naman dapat. Obligasyon po ng lahat ng Pilipino na itaguyod ang ating saligang batas. No? So,
nananawagan po ako sa mga abogado, no? Naku, pwede ba ho? Lahat na po tayo magbigay na ng libreng tulong, no? Nang sa ganun ay hindi naman po malapastanganan ang ating saligang batas. Ang inaatake po ngayon, hindi na po kingdom, hindi lang po mamamayang Pilipino. Ang ating saligang batas po is under siege.